bagot na ako nun eh. Like, gusto ko na talaga mag-work kasi lahat sila dito sa bahay nag-work. Apply din ako ng apply. Pumasok ako sa job market. Wala masyadong naghahanap ng entry-level na work jobs. Entry-level na work jobs. Eh, syempre, pakita mo na dress for what your job is. Parang ganun, di ba? Tapos, nagsulag talaga ako. Ano ba yung sulag? Sabi ko, can I have a break? Sabi ko, tapos talagang nagsuka ako. Tapos yun, sabi, are you okay? Sabi na sa akin. Tapos, yes, I'm okay. What's up, millennials? I'm Elaine Ira and welcome back to my channel. For today's video, I will share with you kung ano yung naging experience ko while finding a job here in Canada. Specifically, an accounting job here in Canada. I have 5 steps here na based sa experience ko. Ito yung requirements, ito yung ginawa ko. So, first one is permit to work in Canada. Number 2, prior accounting experience. 3, put in an application to several job sites. 4, prepare for interviews. And number 5, pass the requirements. So, for those who don't know me, I'm Elaine Ira. I'm a certified public accountant in the Philippines from Lawak, Pangasinan, and now I'm residing here in Toronto, Canada. So, let's get started. First is you have to have a permit to work in Canada. It could be an open work permit or permanent resident or citizen. So for me, I'm a permanent resident. So yun yung parang permit ko na makapag-work dito sa Canada. So nung naghanap pa lang ako ng work dito, lahat ng requirements nila is kailangan you're legally allowed to work here in Canada. So, meron akong friend, postgraduate work permit yung permit niya and nag-work na rin siya sa Custody Bank here sa Toronto. Hindi nila gusto yung sila pa yung mag-aayos ng work permits for you. So, kasi maraming applicants eh. So, talagang gusto talaga nila yung may work permit na. So, and then second is, dapat may baon kang prior accounting experience. Mostly, ang hinahanap nila is minimum of 3-year work experience. Although, nung pumasok ako sa job market, wala masyadong naghahanap ng entry-level na work jobs. Puro sila naghahanap ng may work experience na or yung mga managerial roles na. Wala naman akong 3-year work experience. Ang dala ko lang nun is 2 years and 8 months na experience galing sa Pilipinas. Wala pa akong experience dito sa Canada. So, nag-apply pa rin ako and yung in-applyan kong 3-year work experience yung hanap, nagka-job offer naman ako. So, hindi kailangan na yung accounting experience mo is dito lang sa Canada. Pwede mong baunin yung galing sa Pilipinas. Although nakikita ko sa mga posts sa TikTok or sa Facebook, hindi daw nila tinatanggap yung experience sa Pilipinas. Eh sa accounting profession naman, halos same lang din naman yung standards na gamit natin. Yung Philippine Financial Regulatory Standards. Tama! Basta yung PFRS, based lang din naman sa IFRS, na yun nandun naman gagamitin mo dito. And then yung US GAAP, although hindi natin siya ginagamit sa Pilipinas, hindi naman siya nagkakalayo. Like, kung paano ka mag-present ng expense, ganun din naman dito. Yung nagastos mo. Mag-review. And then, pag nagpo-post sila ng job openings dito, meron yung mga preferred yung experience or something na designation, like yung CPA. Nakalagay din yun sa in-applyan ko ngayon na work ko na. Preferably CPA or working to a CPA designation or equivalent. And CPA, so inilaban ko siya ng interview. Yun din yung maganda, I think, sa profession natin is since medyo like same-same nga on an international level, kaya mo siyang ilaban. Like, basta alam mo yung sinasabi mo, like, gets mo talaga yung standards. Ayun, kaya siya. So, go, laban. Halina kayo dito. Tara! Char. Next is, ayun nga, may experience ka na. Mag-apply lang ng mag-apply. Put in an application or a lot of application on different job sites. So, for me, tinignan ko is yung Glassdoor, LinkedIn, ayan. Pero majority LinkedIn ako. Kasi may filter dun eh. Filter ko na yung gusto kong lugar. Tapos, yung job title, like, inano ko, like, financial reporting. Kasi yun yung experience ko sa Pilipinas. And then, pwede mo ting i-filter dun if work from home, hybrid, remote, ganyan. Pero yung sa akin, hindi ko na finilter kasi parang sabi ko, basta kailangan ko lang
makapag-apply for a work here. Kasi, bagot na ako nun eh. Like, gusto ko na talaga mag-work. Kasi lahat sila dito sa bahay nag-work. So, ayun. Like, apply din ako ng apply. Although, hindi lahat naman yun. Huwag mo expect na lahat magre-reply agad-agad. Nag-apply din ako sa City of Toronto. Tapos, 1 month sila nag-reply. Eh, nakapasok na ako. I mean, hindi lang 1 month. 2 months, I think. Eh, nakapasok na ako sa work ko ngayon. So, ayun. If gusto nyo pala ng snippet sa day in the work of a lifing of a working CPA dito sa Canada, click nyo lang dito. Yun yung day 1 ko. Wala, share ko lang. Apply lang ng apply, and kapag may tumawag sa'yo, dapat alam mo na yung schedule mo kung kailan ka available for interview. Kasi fast-paced na yan, mabilisan na yan after nilang tumawag. Sayang din yung opportunity kapag halimbawa tumawag sila tapos hindi ka available, parang ganun, di ba? Kasi parang sabihin nila, sige, check na lang namin tong ibang applicant ka nun. So, dapat kapag tumawag, alam mo na yung available mong schedule, available mong hours, kung kailan ka pwedeng magpa-interview, ganyan. Next step is, nakakakuha ka na ng interview, di ba? Prepare for your interviews. Ang ginawa kong guide nung nagpe-prepare ako for interviews is yung job description na kailangan mong gawin. So, syempre yung applyin mo din, yung medyo alam mong may laban ka, di ba? Nakalagay naman dun sa job opening kung ano yung day-to-day na kailangan mong gawin. I-make sure mo na yun is may idea ka kung anong ginagawa. Tapos kapag tinanong nila sa interview na something hindi mo talaga alam, be honest na lang. Like, huwag kang mag-imbento. Kasi dito hindi sila sobrang stricto. Kasi meron yung tinanong nila ako about private equity. Hindi ko siya talaga alam from my previous experience. Sinabi ko lang na, I don't know about that, but this is what I know. So, tas, ayun, nagkwento-kwento na ako. Ganun. Kung ano talaga yung ginagawa ko. Kasi gusto din nilang makita kung ano yung kaya mong i-bring sa company. So, pagdating ko sa work, like pagkapasok ko, doon nila ako nilagay na fund kung saan yung mas nag-align dun sa previous experience ko. So, yun yung tinatrabaho ko ngayon. And kapag nagpa-practice ka na for job interviews, it's better na meron ka talagang kausap. So, yung sa akin, kinakausap ako ng asawa ko. Like, siya yung interviewer. Tapos, magsasalita lang talaga ako ng totoo. Like, lalabas sa bunganga yung boses. Although, syempre, for us, gusto natin, like, siguro nahiya tayo sa mga tao sa bahay. Like, mag-practice sa mirror or something. Like, sa utak lang natin. Gumaganon lang tayo. Wag! Kailangan mo talagang ilabas para kapag interview na, parang, basic lang. Ganon. Tapos, ayun, yun yung ginawa ko. Talagang ilang araw din kami prior sa interview ko na nagpa-practice talaga. Ang better din kasi, yung job interview ko sa work ko now is, hindi siya yung first interview na ginawa ko. So, parang nakapractice ako sa ibang interviews, ganon. So, talagang pagdating nung interview sa work ko ngayon is very na ako. Like, magaan na yung loob, hindi na ako masyadong kinakabahan. Kasi kapag kinakabahan ako, nagsistutter ako. Yun yung problema ko. Kaya talaga confident. Like, kaya ko to. Alam ko yan. Di ko man alam yan. Alam ko to. Yung parang ganon. Pero syempre dito English. Like, hindi ako pwedeng ganito po. Kailangan talaga i-uplift mo yung sarili mo na kaya mong mag-English. Share ko rin pala dun sa mga job interviews na nagawa ko dito, hindi sila masyadong technical. Although may konting technical, hindi katulad sa Pilipinas na ang daming tanong. Like, isang oras nag-interview pa din. Nung interview ko sa previous job ko, guys, nasuka talaga ako sa sobrang init kasi naka-coat pa ako noon eh. Siyempre, pakita mo na dress for what your job is. Parang ganun, di ba? Tapos, nagsulag talaga ako. Ano ba yung sulag? Basta yung nagsulag ako. Sabi ko, can I have a break? Sabi ko, tapos talagang nagsuka ako. Kasi, ewan ko ba? Tapos yun, tinanggal ko na yung coat ko after. Tapos yun, sabi, are you okay? Sabi na sa akin. Tapos, yes, I'm okay. Wala lang. Tapos dito parang, more than ini-interview ka nila, sinishare din nila kung ano yung magiging job mo pagkapasok mo sa kanila. So, parang two-way talaga siya na nag-share ka sa sarili mo. Sila din nag-share about sa kanila. So, parang ganun yung nakita kong difference. So, last but not the least is, syempre, after ng interview, assume natin may job offer ka na. You need to pass the requirements. Kung ano man yung hinanap nila, ipasa mo. So, kailangan dala mo na din siya from the Philippines. So, ang hinanap sa akin, certificate of employment, yung proof na talagang may experience ka. So, naghanap din sila ng payslip
So, yung huling payslip ko, yun yung hinanap nila. Although, ipapatanggal naman nila yung amounts mismo. Maghanap din sila ng diploma or transcript of records. So, yun talaga. Like, kailangan dala mo na din talaga siya. Also, dito, like, may background check. Kasi after ng job offer, for me based on my experience, hindi siya like agad-agad magsa-start ka na. Binigyan ako like at least 2 weeks. Kasi iba background check pa daw nila ako. Hindi ka magbibigay ng NBI or anything. Sila gagawa talaga, ipa-background check ka nila. So, ibibigay mo yung SIN mo, syempre. So, baka doon nila ako nahanap or something. After mo mag-pass ng requirements, congrats! Start ka na sa work mo. So, ayun. I think that's it. Pero kapag may questions kayo, feel free to comment them down below. And balikan mo to kapag nakapasok ka na sa work mo. Kaya don't forget to subscribe na din and like this video. So, thank you so much for watching. See you on my next vlog. Bye!